Natawa Sister Leia. Hallelujah. John chapter 15. And our theme this month of May, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa matagumpay na salita ng Diyos. Last Sunday, thank you, Brother Rico. Resurrection, mga kapatid, is all about the resurrection and increase. And the month of May is fruitfulness in Christ. Fruitfulness in Christ. Now, John 15 verse 1 to 8, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama at ang tagapag-alaga, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanyang namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Wala kang makitang sanga na tumutubo at namunga na hindi po nakakonek sa puno, mga kapatid. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse number 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse number 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inahagis sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais. Pakalinaw, no? Hingin man ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Paparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Tignan nyo ang gantimpala at plano ng Diyos. Pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Lalo na kung maging matapat at manatili ka sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay manatili, ang sabi ng Bible, mga kapatid, anuman ang hingin ninyo na nais ninyo, matutupad iyon para sa inyo. Now, hindi tayo makatakas sa pagsubok and karamdaman. Pero ang pangako ng Diyos mananatili sa atin, mga kapatid. Although we will be dead physically, but after the return of Jesus Christ, kung babalik na natin, Panginoon, mabubuhay tayo muli. Grabing pangako ito, mga kapatid. Ang sagana at pagpapala ay nasa sa atin kung tayo ay mananatili sa Kanya. Sa pagsisimba, hindi lang physical, spiritual. Lahat ng aspeto ng buhay mo, may pagpapala ang pagsisimba mo, mga kapatid. Panalangin mo sa pamilya mo araw-araw, merong pagpapala. Verse 15, chapter 15, itong basahin ko sa verse 1 lang. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. Bible says, mga kapatid, in this verse, mga kapatid, amen. Ang sabi ng Bible, remain in me, and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it's severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. Ganda, no? Yes, meron ka pa rin matatanggap na biyaya. Dahil ang biyaya ng Diyos, walang hanggang nandito pa tayo sa dispensation of grace. Pero yung nanatili sa Panginoon, ang sabi ng Bible, mas magpuproduce ng sagana. Napakaganda, mga kapatid. Lord, salamat po sa iyong salita. For without you, we are absolutely nothing. God, help us to rely and to trust you with all of our hearts. Bless your people and the hearers of your word. God, we pray for your restoration and guidance, O Lord God, and leading. For without you, Panginoon, we are totally nothing. God, it is not our might nor by power, but by your Spirit, saith the Lord of hosts. We give you all the glory, all the honor, and all the praises to your name, Jesus Christ. Ibaba natin mga Biblia at palakpakan natin ating Panginoon. And shout Jesus. Come on, let's shout Jesus. I know you can do better than that, mga kapatid. Let us make a joyful noise unto the Lord. Shout joyfully. Hallelujah. Glory to God in the highest.
I want to preach on this subject, abiding in the vine. Abiding in the vine. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Ang totoong vine, or ang tunay, mga kapatid ko, na puno. Hallelujah. Na ating nabasa sa John chapter 15, verse 1. Ang sabi ni Jesus, ako ang puno, ang tunay na puno. I am the true vine. That means na meron pong picking puno. Nilinaw po ng aklat ng Biblia dahil po binanggit dito, mga kapatid, that He is a true vine. That means there are false vines. There are false religion that included the flesh and the world. No, world, mga kapatid. But to us, Pentecostal, oneness, and one God believer, and living in a holy life and apostolic way, mga kapatid, we know that Jesus is not only a way, He is the way. He is the truth. He is the true vine, and He is our Alpha and Omega. He is our strong tower. He is our buckler, mga kapatid, and He is the God who can destroy the works of the enemy, and He is still the God of the Old Testament and until now in our days, mga kapatid, because Jesus said in His Word that He is the way, the truth, and the life. At wala nang iba pa, mga kapatid, at hindi siya peke at nagpapakunwari. Bagkus ang Panginoong Yesus na ating binabasa, ating pinapakinggan, at ating inaaral ay totoong Diyos. Walang ibang pangalan kundi si Jesus, ang tunay na puno. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nananampalataya at naglilingkod, na kung hindi si Jesus, umalis ka na, mga kapatid. Dahil yung religion na yan ay hindi yan tunay na naglilingkod sa Panginoon. The Bible says, I am the true vine, Jesus said. We are branches. Lahat sabihin natin, ikaw ay sanga. Paalala mo ba sa katabi mo, sanga lang tayo. Hindi tayo ang source. In short, huwag kang magmayabang. Hindi ikaw ang pinagmulan at pinanggalingan ng pagpapala. Hindi ikaw pinaggalingan ng lakas. You are not the source. God is the source of everything. God or Jesus is the source of life. He is the fountain of well that every time that we are down, we are weary. God is there with us, mga kapatid. Hallelujah. Nandun po ang presensya ng ating Panginoon if we are connected to the vine. Why? That means to say there is life, there is power in the vine. You can never sow, makita mo isang sanga na nabuhay na nakahiwalay sa puno, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. The vine, meron pong buhay na nagmumula po sa vine, mga kapatid. When you are connected to the vine, yung mag-ikaw na sanga, ikaw ay lalago at haba pa. At bubunga ka, mga kapatid ko, dahil kapag ikaw ay nakakakonekta sa puno. Now, bilang mga sanga, never kang magbubunga kung hindi ka nakakonect sa source. Everybody say, praise the Lord. Meaning to say, if you are connected to God, that means that the anointing of God flows to your life, mga kapatid. There's no need para ipatunayan mo pa kung gaano tayo kagaling. There's no need to compete to the world. At patunayan ito, tayo ay apostolic or one God believer. Oh, help me, Lord. Dahil tayo ang bawat isa sa atin, mga kapatid, if you are really connected to the source, then the anointing and the power of God will flow to us. At makikita yan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. And even the enemy is trembled. Why? Because the devil knows that you are more powerful to him. That you are more powerful, that we are more powerful to the devil. That's why God said, if you are connected, I am the vine, that you without me, you are nothing. Why? Because He is the source. He is the fountain. At ang pinanggalingan ng lahat na meron tayo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Because our body understood who made us and who is our Creator, mga kapatid. Palakpakan natin ating Panginoon. The Bible says in verse 2 that God is our gardener. Woo!
Saan ka nakikita na ang Panginoon ang gardener natin, mga kapatid? Wala pang bayad yun, Brother Juni. Di ba, pagka magpa-garden ka, ang bahal kaya ang bayad ngayon, mga kapatid. Mag-aalaga, magtatanggal ng mga insekto, mag-ano ng mga nabubulong. For us to be, para po ang dahon o ang puno ay maalagaan. Hallelujah. Now, remember, God plans. Siya din ang magtatanim, siya din ang magbubunot, at siya din ang maglilinis. That's gardener. Everybody say, praise the Lord. Kapag tayo, mga kapatid ko, ay nagbubunga na, watch this. If you are bearing fruit, then He will willingly cut the unnecessary to your life. Para ikaw ay mag-grow palalo. Alam nyo ba, I studied this last Friday, mga kapatid, ang puno pala, minsan, mayroon niyang tinatanggal sila, mga kapatid, na hindi na kailangan kasama sa paglago nila. There are some things in our life na akala natin tinanggal ng Diyos ay pinapahirapan na tayo ng Diyos. Hindi niyo ako narinig, mga kapatid. I know some of you galing pang trabaho, inaantok, but listen to this. Bear with me for 5 minutes. Hallelujah. Dahil maraming iba sa atin, mga kapatid, na akala natin na walan tayo, mga kapatid, but you don't know. Amen, yes. You cannot see the way of the Lord, but as long as you will remain connected to God, willing ang Diyos, na ikakat niya yung mga bagay na hindi na kailangan sa paglago mo. Why? The more that you will get close and have intimate relationship with God, the more that you understand the plan of God. Mabilis magtiwala sa Diyos. At kapag ikaw, mga kapatid, ay nasasaktan, does not mean na ikaw ay pinapabayaan ng Diyos. Meaning to say, you are on the way, on the process of growing. Mas lalo kang inahanda ng Diyos sa pagpapapala. Hindi niyo ako narinig, mga kapatid. Mas lalo kang inahanda ng Panginoon sa mas malaking gantimpala. The more that you will lose some things in your life, that means hindi na siya kailangan sa paglago mo. And you need only one, and that is Him. That is God. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Remember, if you're not bearing fruit, He will remove you. Why? Because apostolic living means holy, productive living. Hebrews 12:6, whom the Lord loves, He chastens. Yung mga mahal ng Diyos, talagang dinidisiplina ng ating Panginoon. Hindi pinababayaan ng ating Panginoon. Watch this, mga kapatid, on your screen. God is not cutting you, watch, to kill you. God is not cutting you to kill you. He's cutting you to grow you, mga kapatid. That is simple analogy, mga kapatid. Ang isang puno, hindi porkit nakita mo na yung lumago. No, there are some process and things na hindi mo na nakita in order for that vine na para lumago, mga kapatid. At yung sanga, may mga bagay dyan na naputol, mga kapatid, on that process. But the more that you will trust God on the process, on that moment, on that way, hallelujah, the more that you will grow, the more that you will exceed, the more that you will receive more and more abundantly in your life. That means, mga kapatid, hallelujah, that speaks na kapag tayo po, mga kapatid, amen, hallelujah, may binabawas ang ating Panginoon, ibig sabihin, may nililinis ang ating Panginoon. Hindi porket tayo ay kinakat, mga kapatid, ay sinasaktan na pinabayaan ka na ng Diyos. Ikaw ay nililinis ng ating Panginoon for you. For what? To grow. Everybody say grow. Sabi mo sa katabi mo, He's cutting you to grow. Now, John 15:4-5, abide in me and I in you. That speaks of daily connection, mga kapatid. Lahat magsabing daily. Constant communion. Spirit-led living that the Bible says, and Paul reminds us, mga kapatid, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Hallelujah. That means, mga kapatid, that speaks of relationship daily, that we need to transform our mind, that there is a call for purity every day, that there is a call for abiding in God every day, that there is a call, a constant call, and reminders from God. Hey,
without me, you are nothing. From Monday, hey, without God, I am nothing. From Tuesday, hey, without the Lord, I am useless. From Wednesday, hey, without God, I am absolutely nothing. Then Thursday, Friday, Saturday, we need God. We need an everyday and constant connection from Him. Everybody say, praise the Lord. That means, mga kapatid, that not church only, mga kapatid, amen, hindi lang every Sunday na maging Christian tayo. We must abide in God every Monday, every Tuesday, from Wednesday until Saturday. That Monday through Sunday relationship, mga kapatid. If you want to live a life, amen, na meron kang breakthrough at meron kang pagpapala, mga kapatid, na naiiba ka sa ibang mga tao, then you need to live a life with God each day, every day, abiding Him in Monday, abiding God in Tuesday, abiding God in Wednesday, and abiding God in Thursday. With the help of God, we will. And makakayanan natin ito, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Remember that the Holy Ghost will empower us to stay connected to the vine. Meaning you can't bear fruit without the Spirit. Acts 1:8, you shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you. On our screen, the key is to stay plugged into the power of source. Don't just visit His presence. Live there. Hindi porkit nakikita nyo ito, mga kapatid, na kagaya lang tayong Kristiyano na binubunot at sinasaksak. Ganun ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Akala natin na pagka Sunday magpaparecharge ako, and then pag Monday, hindi ka na mag-recharge, mga kapatid. Kung gaano nyo kadalas sinacharge ang cellphone nyo, ganun din dapat kayo kadalas mag-pray. And that is not the challenging nowadays, man. But how many times that you charge your phone every day? Twice, thrice, or 4 times? Then meaning to say, you can also pray. Wow. Why? That is a challenge, including pastors, leaders, amen, even to us, mga kapatid, Christians, and followers of Christ. Why? Dahil kung gaano tayo kadalas mag-charge ng phone natin, dapat ganoon din tayo kadalas mag-pray sa ating Panginoon. That is reminders, mga kapatid, hallelujah, na kung wala po tayo, hindi tayo nakakunik sa ating Panginoon, hallelujah, magiging visitor lang si Lord kung hahayaan lang natin every Sunday, mga kapatid. At kung every Sunday na nga lang, tapos ikaw nagpabaya pa, mga kapatid, then, hallelujah. I tell you, church, tayo pong sanga ay madali lang tayo mawawasak. Tayong sanga, mabilis lang tayo mamamatay. Why? Because the presence of the Lord is no longer with us. But the Bible promises us, if you shall seek Him, and you will find God. Meaning to say, that every time we will call, God will answer. Hallelujah. That every time we will seek the Holy Ghost, you will receive the power of God. Why? Kailangan na natin maging connected sa power source para hindi lang maging visitor ang ating Panginoon. At kailangan natin ang presensya ng Panginoon ay manatili sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, there is a warning to the unfruitful. John 15:6 says, ang sabi ng Bible, mga kapatid, kapag ikaw ay namunga, ikaw ay puputulin. Sino mismo ang nagsabi? Ang Panginoon. That speaks of no connection. Anong nangyayari sa mga bata at mga tao ngayon pag walang na wifi? Ayun, ganun yung tunog. Wala, halos di mo alam anong gagawin mo, boring. Sabi ng anak ko, Sander, pag walang wifi, boring. Grabe, mga kapatid, parang kakambal na natin yung wifi ngayon, mga kapatid. Hallelujah. How I pray and I wish na ganun din tayo na kapag hindi natin na naramdaman ang presensya ng Panginoon, boring. Ibig sabihin lang yan, may dapat kang gawin, mga batid. Oh, come on. Hindi nyo naririnig, mga batid. Kung matagal ka nang hindi nakakatanggap ng Holy Ghost, that means meron kang dapat alisin at gawin. Hello? Hello, nandiyan pa ba tayo, mga batid?
Baka may bagay pa tayong hindi nasusuko at natatanggal at naalis sa ating mga buhay. Kaya hindi nakakapasok ang ating Panginoon. What you need is a total surrender to God. And let us offer ourselves to Him. Why? If you want to be Spirit-filled and powerful Christian, then you need to stay connected. You need the Holy Ghost. You need the power. You need the touch of God. And you need to do something for Him na para matanggap mo ang kalakasan at tagumpay ng Panginoon. Di ba kung gaano tayo mga kapatid, ang ating hitsura kapag mawala ng wifi, how I prayed, ganun din ang hitsura natin na kapag hindi tayo nakapag-pray. How I prayed mga kapatid, hallelujah, na kapag walang church service, walang prayer meeting, walang gawain, ganun din ang maramdaman natin. But sad to say the reality, the more na walang gawain, mas natutuwa pa tayo mga kapatid. Then I tell you, hallelujah, magiging patay na sanga tayo at hindi tayo magbubunga kung wala ang panalangin, kung wala ang church, at kung wala ang presensya ng Panginoon. Come on, hallelujah! Hindi dapat tayo maging Kristiyano sa mga huling panahonan na mas importante at mahalaga pa sa atin ang wifi kaysa sa presensya ng Panginoon. Huwag tayong maging Kristiyano sa last days na mas malungkot pa tayo mawala ng wifi kaysa mawala ang presensya ng Panginoon. I tell you, church, we need to get back ourselves and we need to do something. Come on, hallelujah. Let's rebuke ourselves. I need God from Monday. I need God each day. I need the presence of the Lord. I need the presence of the Lord. Kung gaano ka katagal magstay sa wifi, kung gaano ka matagal magstay sa entertainment, then how I pray and I wish, ganun din tayo magtagal sa panalangin at sa ating Panginoon. In other words, the Bible says there is no excuse to bear more fruit. Ibig sabihin, ang pagpapala nandyan na. Maderico. The abundant blessings of God nandyan na. Ang problema, ayaw mong kumonekta sa source. Inupiran ka lang ng sanlibutan na ganitong bagay, naaliw ka lang, nawala na yung focus mo sa ating Panginoon. Nakala natin, oy, ito ang pagpapala. Pero nakalimutan mo, ang mas pagpapala ay kapag ikaw nakakonekta sa source. If you are connected to the source, that means to say, every single day, the provision of the Lord is with you. The protection of the Lord is with you. You know what, mga kapatid? I'm sad to the news that merong nagkaroon ng karambula sa ECTEX. Merong van, mga kapatid, papuntang Children's Congress. 10 people ang laman, 9 namatay, including the 4-year-old baby. 2-year-old or 4-year-old namatay. Then, kaharap nila, may engineer na mag-asawa. And ang pinaka nabuhay na lang yung bata na 2 years old, mga kapatid. That one single mistake, tapos lahat, mga kapatid, ang pangarap at istorya ng buhay. And there is a comment, and nabasa ko mga kapatid, napakalungkot. Hindi mo talaga kayang hawakan lahat, mga kapatid. Kahit gaano mo pa kagaling, kayaman, kaingat, katalino, hindi mo masasabi talaga, mga kapatid. Kaya dapat lang ang mensahe, huwag kang magmalaki sa iyong sarili. Kahit man naka-airplane ka na, naka-helicopter ka na, hindi mo masasabi ang buhay mo sa mga anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Ang susi, kailangan mong kumonekta sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, without me, you are nothing. Alam niyo ba kung anong itsura ng isang tao na pag walang Diyos? Ang layo, mga kapatid. Kahit man masasabi mo na mayroong pagpapala, yung mga bilyonaryo, hallelujah, hindi mo masusukat ang tunay na pagpapala, gantimpala sa anumang material na bagay dito sa sanlibutan. Dahil ang pinakagantimpala natin ay kapag tayo nakakonekta sa tunay na vine. And that is Jesus. And that is Jesus. And that is Jesus. We need to live every day, each day, every single day with the presence of the Lord, and we will have the heart like the David heart na nagsisik every day sa presensya ng ating Panginoon. That every day is a reminder, Lord, I am nothing without you. Today, Lord, I need you.
Today, God, thank you for another day, but I need you more than yesterday. That's why if you are no connection, you are withering, you will drying up. And then sabi ng Bible, ipapanggatong ka doon sa apoy. Anong gagawin sa sanga pag hindi na na-connection sa puno? Mahuhulog, mamamatay, matutuyo. At siya ay ipanggagatong mabatid. Remember, life without God is failure. Let me say that again. Life without God is failure. You see, many billionaires and millionaires sa hospital na nila nare-realize ito, mga kapatid. I hope na hindi tayo mag-end up doon, mga kapatid. Huwag mong sukatin ang paniniwala mo at pananampalataya sa pera. Because money cannot guarantee your protection. Money cannot guarantee your salvation. Only if you are connected and abiding to God. How I wish and pray, someday tanungin ka ng Panginoon, anong magiging sagot natin? What if? Try to imagine, kamusta ka? Sabihin ng Panginoon sa'yo, kamusta ka? Kung ang Panginoon magtanong sa'yo, kamusta ka na? Tawagin ka sa pangalan mo. I don't think, mga kapatid, hallelujah. If we have different kinds of opinion and reaction, but for me, mga kapatid, hallelujah, I will cry. Lord, nabigay ko ba yung the best ko sa iyo? Or nabigay ko yung the best sa mundo? Because most of us, nasa huli lang tayo lagi nagsisisi, mga kapatid. That is our bad character. Lagi natin yan inano. Pero kapag doon na sa final, mga kapatid, doon na tayo magkakaroon ng realization. But I tell you today is the day that we will reconnect and we will have a connection to the source, mga kapatid. Why? Because the apostolic identity for us Pentecostal is fruit-bearing, fire-carrying, and holiness living. Let me say that again. For us, sa atin po mga apostolic, we must fruit-bearing, fire-carrying, and holiness living. Galatians 5:22-23 says that the fruit of the Spirit is the evidence of what? Connection. What is the evidence for us na tayo namumuhay na sa tunay na Panginoon? The fruit of the Spirit. Dati-rati, di ka marunong magmahal, Brother Jeff, ngayon nagmahal ka na. Dati-rati, Sister Jen, hindi ka marunong magpatawad, ngayon nagpatawad ka na. Dati-rati, Brother Dante, mabilis uminit ang ulo mo, ngayon naaagapan mo na. Dati-rati, hallelujah, mabilis ka magtampo, Sister Lisa, nung naglingkod ka sa ating Panginoon, sinuko mo sa Panginoon, dumoble na. Na-overcome mo na. Amen. Hallelujah. Dati-rati, mga kapatid, tayo madamot sa ating Panginoon. Ngayon, nagkaroon ka na ng generous heart. Why? Because the fruit of the Spirit is the evidence of connection. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nakitaan ng bunga, mga kapatid. Why? Because fruitfulness is not a destination. Fruitfulness is a journey. It's a journey. Woo! Why? If you are connected to the source and to the vine, then the evidence, what? What is that fruit of the Spirit? That is love, number one. Second is joy. So on and so forth, mga kapatid. Yang mga bagay na binanggit sa Biblia, hindi mo mabibili yan sa butika o sa Mercury Drug, mga kapatid. I'm sorry to tell you, kahit papalitan mo ng Tesla, kahit papalitan mo yan ng ginto, or kahit diamond, or anumang milyon or trilyon yan, hindi mo kayang bilhin ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang long suffering, ang mga bagay na nasusulat na tanging Diyos lang ang nagbibigay, mga kapatid. Kaya nga tayo magalak dapat dahil sa ating pamilya, may Diyos tayong tunay at buhay na nagpo-provide at nagbibigay sa atin ng protection, mga kapatid, that without Him, we are absolutely nothing.
Everybody praise the Lord. That's why don't settle for a shout without fruit. Don't substitute emotion for transformation. You need to bear fruits. Saka mo na ako pakitaan ang galing mong pangangaral at kumanta at tumalon kung meron ka ng bunga. What is use of gifted and talented if you kung hindi naman tayo nagbubunga? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ating ulo. Whew. Ang galing-galing natin mga kapatid ko, mag-exhort, magturo, mangaral, kumanta, tumugtog, tumambling, tumalon. Talented, pero hindi nagbubunga. That speaks of no connection to the Lord. Yung ugali natin, ganun pa rin. Meron pa rin tayong hindi nasusuko sa ating Panginoon. That's why, kung meron man tayong piliin mo yung magbubunga ka. Piliin mo magkukonekta sa ating Panginoon. Why? The power of abiding. Why? Because there is fruitfulness, authority, and glory. John 15 verse 7-8. When you abide, your prayers are heard. Power and prayers comes from true vine, mga kapatid. Kapag tayo nagbubunga, ang Panginoon nag-glorified. Why? Dahil hindi tayo niligtas para umupo lang, mga kapatid. We are saved to serve and what? To multiply. Let me say that again. We are saved and serve, and we are saved to serve and multiply. Dahil ang iyo pong patutuo, mga kapatid, amen, ang iyo pong buhay ay malaking testimony sa iba. Hallelujah. Hindi lang dahil sa sinasabi mo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil dito po, tayo po, mga kapatid, pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Kaya dito, hallelujah, amen, tayo po, mga kapatid, mismo ang patunay sa ating Panginoon na tayo pinagpala ng ating Panginoon, na tayo po, hallelujah, ay binibless ng ating Panginoon. Why? Because a fruitful life reflects the character, power, amen, and purpose of Jesus. Dahil ang tunay na Kristiyano, nagbubunga, mga kapatid. Hindi mo kailangan mag-strive to bear fruit. Ang kailangan mo lang na susi, maging connected ka sa ating Panginoon. And let the Spirit of God flow you. Now, how to abide as an apostolic? Bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Number 1 is to stay in the Word. John 15:7. Let His Word remain in you. That's what the Bible says. Number 2, stay full of the Holy Ghost. Ephesians 5:18. The Bible says, keep the oil flowing. Yung banal na Espiritu Santo panatilihin natin, mga kapatid. Number 3, stay in fellowship. Acts 2:42. The church strengthens the branches if you have fellowship. Number 4, live in holiness. 1 Peter 1:16. A clean vessel bears more fruit if you live holy. Dahil ang sanga na madumi, hindi nagbubunga, mga kapatid. At ang sanga na hindi marunong mag-alaga, mamamatay. At kapag tayo po, mga kapatid, nakakonekta sa ating Panginoon, hindi mo na kailangan pa, mga kapatid, amen, makikiusap na magbunga ka. Automatic na yan if you are connected to God. And number 5, obey the voice of God. John 15:10. Obedience is what? Is the root of abiding. Amen. Obedience is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. If you don't know how to obey, I tell you, mga kapatid, you will not bear much fruit. Let's stand. Now, the Bible says, this part, or sa atin, mga kapatid, tayo ba ay nakakonekta, mga kapatid, sa ating Panginoon? Or tayo po'y naging dry? Or tayo matagal na, mga kapatid, na kulang na, amen, sa bisita or wala na ang ating Panginoon, mga kapatid? Why? Because dryness of eyes is a sign, amen, especially of heart, ay wala na ang ating, hindi natin nakakonek sa ating Panginoon. What is the key? We need to come back to the vine. We need to repent, to be refilled and reconnected to God. Why? Because the vine is still full of life. The branches, amen, hallelujah, ay kailangan lang natin bumalik sa ating Panginoon while we still have a time. Kailangan natin bumalik sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. At kailangan natin magsisi sa ating Panginoon, hallelujah, at tumawag sa ating dakilang Panginoon.
Dahil kung wala ang ating Panginoon, hallelujah, tayo po mga kapatid ay manghihina. Kung wala ang ating Panginoon, tayo po mga kapatid ay mawawasak. At kung wala ang ating Panginoon, tayo po ay may papapahamak mga kapatid. That's why if you ask, amen, ask me, Pastor John, what is the key? Kailangan natin bumalik at kumonikta sa ating pong Panginoon. He is the vine, the true vine. We need to abide to the vine and connected to God. Because without that source and without of that, hallelujah, God, without God, hindi tayo magbubunga at hindi tayo mabubuhay, mga kapatid. That's why we need the help of the Lord each day. The Lord, help me, God, to repent all my sins. Oh God, help me to surrender my life to you. And help me, Lord, to be reconnected to you. Why? There is a fresh oil and fresh power if you are connected to the vine. Kahit gaano pa kabato ang daming bato ng pagsubok ng kaaway sa iyo, mananatili kang maging matibay if you are connected to the vine. The storms will rage. Lahat, mga kapatid, ng malakas na hangin darating man. Pero kung ang sanga nakakonekta sa vine, hindi basta-basta mamamatay, mahuhulog. Pero kapag humiwalay ka, ikaw ang unang ano ng hangin. Kapag nahulog ka na, ikaw ang unang mawawala. Ikaw ang lalayo lalo. That's why today we still have a chance. Lord, help me to reconnect. And help me, God, to find, Lord God, and to see you. Amen. Wag natin bago natin ma-realize huli na ang lahat, mga kapatid. Why we need Him. We need the hand of God. We need the presence of God. We need to stay in the presence of God. That's why we need to repent all of our sins. Taas natin ating mga kamay. And let's ask the Lord, Lord, forgive me. Come on, pray. God, forgive us, Lord, in deed and in word. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala. God, help us, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama, kung kami, O Lord, hallelujah, sa mga karumihan at mga kamali na aming ginawa, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Kami ay lumalapit sa iyong Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kami, Panginoon, God, linisin mo at hugasan, Panginoon, na iyong dugo. Come on. Hallelujah. Ask the Lord to forgive you. Come on. Let's repent to all of our sins. And let's come to God right now in the Holy Ghost. God is here and ready to forgive you. God is ready to forgive you. In the name of Jesus. Come on, ask the Lord. He is willing. He is willing to forgive you. He is willing to forgive you. God is willing to forgive you. Jesus is willing to forgive you. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. 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 Come on, ask God. Ask the Lord, Lord, forgive me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, pray, pray, pray. Pray for repentance right now. Kung hindi ka na nakakonect sa source, then you need to do something and find a way to be reconnected to the source and to God again. Because without the vine, without true vine, we are nothing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The altar is open if you want to come to the altar right now. Come on, I want you to open your mouth and ask the Lord and seek the Lord right now. In the Holy Ghost, we will pray today. Amen. There is deliverance, amen, by faith today. There is healing by faith today. There is blessings by faith today. There is strength by faith today. Come on, God will honor you right now. Ask God, Lord, help me to be reconnected. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, pray, pray, pray. And come to God. Come to God. Lumapit tayo sa ating Panginoon. And be connected to the source again. We need to be reconnected to Him. We need the true vine. We need the help of Jesus. We need to be connected as a branches. We need the true vine, and that is Jesus. He is the source. He is the life. He is the fountain of life. Come on, pray, 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 pray. Come on, apostolic. Stay connected. Come on.
Huwag tayo magiging Kristiyano na saksak at bunot. Dapat tayo ay manatili sa source. Dapat tayo manatili connected sa source. And we need the Holy Ghost and the power of God for us to be filled, for us to be stay connected to Him. We need the true vine in the name of Jesus. In the name of Jesus. For without Him, we are nothing. Come on right now, come on pray. Sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon at authority na binigay ng Panginoon, tanggapin natin ang banal na Espiritu